sa wildfire sa New Mexico sa Amerika. At sariling laway ginagamit pang masahe ng isang barbero sa India. Lalo lang daw itong pinapakita ang pagiging hipokrito at pag-alihalian ng Amerika. Kaya umabila ang China sa international community na mas laming mula. Nandito lahat ng intel ko tungkol sa grupo mga tala, sinasabing ang kulay puti ay madalas na simbolo ng purity at virtue. Swak daw ito para sa sagradong seremonya ng kasal. Pero kung titignan po natin ang ating kasaysayan, ang nagpauso niyan, ang fashionistang reyna ng Britanya na si Queen Victoria. Para sa kanyang happiest day, isang non-traditional white dress na may flower crown ang kanyang naging suot nang ikasal ni Prince Albert noong February 10, 1840. And as a trendsetter, ginaya na po ng lahat si Queen Victoria. Pero sa totoo lang, kahit ano pang kulay, pwedeng-pwede for a wedding gown. Sa Chinese tradition nga, madalas na kulay pula ang suot ng bride sa kasal. In resemblance sa kanilang iconic mythical creature na phoenix, ang pinakamahalagang wedding dress sa buong mundo
pula. Yan ang Nightingale of Kuala Lumpur na ginawa ng designer na si Faisal Abdullah. Nagkakahalaga lang naman yan ng tumataginting na $30 million o halos 2 bilyong piso. Paano ba naman? May malibit 750 diamonds ang gown. Ang bongga. Sa lahat po ng ito, anumang kulay, anumang disenyo, mahal man o abot kaya, ang mahalaga pa rin ay ang mismong diwa ng pagpapakasa. At galigaya ng ialaman, ang pagpapakita ng matibay na pagmamahalan ay gay. Yamanan, gay o gay. Magandang haircut at hairstyle na may libreng masahe sa mukha. Ay nakaka-imagine, diba? Pero paano kung ang ginagamit sa masahe nawan ng barbero? Nasa punto sa CCTV, ang nakakatiling gawain na yan ng isang empleyado sa salon sa Lucknow area. Dito sa video ang pagdura niya sa kanyang palad, saka ito malapit sa susunod na lupain na sa bilis na pagkalat ng apoy. Yan ang iba sa Frontline News Abroad. Katakot-takot na makapal at maitim na usok ang bumalot sa Universal New Mexico sa Amerika kahapon. Sa lakas at bilis ng pagkalat ng apoy, higit 2,000 hektaryang lupain na dam ang nilamon ng sunog. Halos doble ang lawak ng lungsod ng Pasay. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Ruidoso agad sinalita sa mga apektadong residente. Diit nila, huwag nang subukan protektahan ang maiiwang bahay. Base sa local media, 5,000 sa 7,000 residents ng Ruidoso ang nawalan na ng kuryente dahil sa wildfire. Wala pa namang nakita ng nasaktan. Inaalam pa kung saan at paano ito nagsimula. Sa California naman, 3 araw nang inaapula ang sumiklap ng wildfire. Base sa local media, 6,000 hektaryang lupain na ang nasusunod. Kita kung paano lumaki ang sunog sa lugar. Nagsimula raw ito sa Boron sa bahagi ng Vermont. Malakita na nga kung apoy na hinya ng mga bumbero. Pero sa lakas ng apoy, gumamit na rin ng helicopter ang mga otoridad para magbuhos ng tubig sa mga apektadong lugar. Sa kabila niyan, 8% pa lang ng sunog ang napula.